20 years ago. Hindi ka talaga tumanda, ma'am. Hanggang ngayon. Malala ko, 2001 o 2004. Pupunta na po ito ng Davao. Salamat sa inyong dalawa. Unang-una, sa lahat po ng mga kasamahan natin dito, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo rito. Kanina kasi lumapit po sa akin sa labas. Nagpapasalamat, sir, salamat sa tulong, salamat sa mga proyekto. Sa totoo lang po, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Kahit noon kay Pangulong Duterte, parati namin naririnig, salamat Pangulong Duterte, salamat Senador Bongo. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako naman po bilang inyong senador, hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Wala po masasayang na oras. Magtatrabaho po ako. Sipag po ang pwede kong ialay sa inyo. At yan po ay patuloy kong ginagawa ngayon. Lunes hanggang Linggo. Magsiservisyo ko. Paboritong araw ko, Linggo. Kasi may go sa dulo. Ako po isang Bisaya. Alam niyo naman ako, taga Mindanao. Sino ba taga Mindanao sa inyo? Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum! Sa Davao, mahal na mahal namin kayo doon. Walang diskriminasyon doon sa Davao. Kristiyano, Muslim, magkakapatid tayo, magmahalan tayo sa isa't isa. Sino sa inyo mga taga Visayas? Bisaya, Bulanon, mga Ilonggo, Lente, mga parinti ko man eh. Ito si Atty. JB, Ilonggo rin. Pinsan ko yan. Kasi ang tawag sa kanya, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo. Sinong Waray? Waray. Ako rin, Waray Kwarta. Mga Bisaya, alam nyo, salamat sa inyong lahat, mga Bisaya. Mabigat sa atin yung utang na loob. Huwag kalimutan. Kaya ako po ay patuloy na magsiservisyo sa inyo. Malaking utang na loob namin sa inyo mga Bisaya. Salamat kayo sa inyong suporta. And of course, sa Luzon, mga Ilocano, mga Bicolano, lahat po, mga taga Pampanga, Pangasinan, Batanggenyo rin po ako. Sino mga taga Batangas rito? Batanggenyo rin po ako. Tesoro po ng Batangas, Tanawan at Santo Tomas. So salamat sa inyo. Una-una, Bago po ako magre-report sa inyo, ano pong nagawa natin sa Senado. At gusto ko rin pong makiusap sa inyo na tulungan po natin ang mga kasamahan ko dito. Kasi yung kapanalunan po ng mga kasamahan ko rito ay kapanalunan rin po ng Duterte. At kapanalunan po ng bawat Pilipino. Isa-isahin ko na lang po, Attorney, according to number, no? Attorney Jimmy Bondok, palapakan pa natin. Ito, isa sa mga pumilit kay Pangulong Duterte noon. Wala na, sarado na, ayaw na niya tumakbo. Pumunta to noon, nagdala ng kanta. Takbo, wala nyo. Ngayon, ikaw sisihin kasi tumakbo siya. Talino po to si Attorney Jimmy Bondok. And of course, ang aking kasamahan sa Senado, sa totoo lang, hindi magiging successful ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po sa peace and order. Hindi po sa taong ito. Magaling, katabi ko ito for the last 5.5 years. May pusong para sa Pilipino. Talagang maasahan. Walang lugi po ang Pilipino rito. Ang aking kasamahan. Sana po, pwera sa aming dalawa, madagdagan pa po. Tulungan niyo po ito para dadami po kami sa Senado at marami po kaming kakampiron. Palapakan po natin Senator Bato de la Rosa. And sunod, ako na yan eh. Kung ako naman, kayo nang bahala humusga. Kung sa tingin ninyo nagtrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Panginoon, serbisyo po yan kay Allah. Ngayon, next is kapwa rin Ilonggo. Ito,
Pride po ito ng Visayas. He is from Bacolod, Negros Occidental. Passionate po ito na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Miyembro po siya ng Presidential Anti-Corruption Commission po noon. Attorney J.B. Hinlo. Palakpakan po natin. Next, ito, kasamahan ko rin po sa gabinete ni former President Duterte. Siya po yung advisor po sa Luzon at naging SESA at dati pong secretary ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matalino po ito at talagang maasahan natin from Luzon. Pride po ito ng Luzon. Malaking asset po ito sa atin sa Senado. Attorney Raul Lambino. Palakpakan mo natin. And of course, ang aking kasamahan sa Commission on Appointments, talagang sinusuri niya kung qualified at matalino. Isa sa aking hinangaang kongresista sa talino, sa tapang. At pakiusap ko lang po sa inyo, matagal na po itong overdue sa Senado. Dapat po matagal na namin itong kasama sa Senado. Ito po makikipaglaban sa inyo. Congressman Rodante Marcoleta. Kailangan natin ng mga kakampi sa Senado, di ba? Tulungan niyo naman kami, di ba to? Para dadami kami, Senator Robin, Senator Bato at ako, madadagdagan kami at may makikipaglaban po sa inyo sa Senado. Makikipaglaban, hindi lang sa mga Duterte, makikipaglaban po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Yun po ang unahin natin. Yun po ang pakiusap ko sa mga kasamahan natin dito. Unahin po ang interes ng Pilipino. Interes po ng mga kababayan nating mahirap. And of course, next is ating Pastor Kibuloy. Alam nyo, mas una pa silang magkakilala ni dating Pangulong Duterte. Magkakilala sila nung meron pa pong maliit na kapilya si Pastor Kibuloy. Matagal po sila nagsama, hindi lang po sa pagiging kaibigan sa Davao. Pati sa naging spiritual advisor po ito ni dating Pangulong Duterte. Ating minamahal na Pastor Kibuloy. Palakpakan po natin. Ito, malaking tulong rin po ito, asset po ito sa Senado. And of course, next, ating, ito, matalino naman po ito. Hindi ka naman i-appoint ng executive secretary kung hindi ka matalino at magaling at magiging asset sa gobyerno. Magkakilala na kami even before po siya na-appoint as executive secretary. At alam niya po yun, na magkakilala na po kami ni Attorney Vic Rodriguez. Asset rin po ito, magiging kakampi sa Senado. Attorney Vic Rodriguez. At ito naman, last but not the least, no, hindi naman porket nandun siya sa pinakahuli. Alam mo, ito, kaibigan namin, 2003 pa po sa Davao. Bata pa siya at hindi ko pa siya kilala noon. Idol ko na ito sa pelikula. Pero hindi sa totoong buhay. Ang dami mong anak eh. Mabait po ito si Philip Salvador. Alam niyo, nagawa na po niya lahat. More than 20 Best Actor Awards na po ang nakamit niya. Nagawa na po niya lahat sa buong buhay niya. Sabi niya, last hurrah na po niya sa kanyang buhay. At ako po, sigurado naman po ako sa inyo dahil hindi lang po siya bumubunot sa pelikula. Alam mo, iba yung sa totoong buhay, matulungin talaga to. Importante po, yung marunong kang tumulong. Kahit na huling pera na lang sa bulsa mo, bunutin mo na, itulong mo na sa mga mahirap. Kaya po, ang tawag namin sa kanya ni Senator Robin, si Mr. Epektibo. Dahil pagdating ng panahon, pinakahuling yugto ng buhay niya. 71 years old na po ito si Philip Salvador. Oh, totoo. 71 years old na, pero may asim pa yan. Alam mo, parati kami magkasama. Parati kami magkasama ni Philip Salvador. Nung isang linggo, ang init ng panahon, pagsakay namin sa sasakyan, naamoy ko, may asin pa talaga. Pero huwag kayong mag-alala, binilihan ko na siya ng tawas.
Mr. Epektibo po ito. Makakatulong po ito sa inyo at madadagdagan po ang ating kakampi sa Senado. Kasi very loyal po itong taong ito. Hindi lang po loyal sa mga Duterte, kundi loyal din po sa ating bayan. Asset rin po ito. Pakiusap ko lang po, tulungan nyo naman po silang lahat mga kasama natin. The more na mga kakampi natin sa Senado, mas makakatulong ito. Hindi lang po sa mga Duterte, kundi makakatulong po sa ating sambayanan Pilipino. Palampakan natin, Philip Salvador! Alam mo, nagkasakit po ito sa kakaikot sa 1 week po itong na-hospital. Ngayon lang siya nakalabas. Talagang porsigido rin, gusto magserbisyo sa ating mga kababayan. So maraming salamat po. And of course, lahat po ng mga PDP official, Secretary Cusi, ang ating, dito po ang ating former speaker, Bebot Alvarez, lahat, Atty. Bigbig, lahat ng nandirito, sila Astra, sila po ba, mga konsehal, mga mayors from Visayas, Secretary Medjaldea, si Ma'am Vivian Velez, ating idol rin po. Dito rin po ang aking kaibigan, anti-crime, anti-corruption commissioner at naging chairperson kasama ni JB Hinlo. Lalabanan po ang kriminalidad nito at saka ang korupsyon. Si Greco Belica. Palakpakan rin po natin. Secretary Wendell Abisado, salamat po. Secretary Ibasco. Nandito rin po si NYC Chairperson Ronald Cardema ng Duterte Party List. Palapakan rin po natin. Sana wala po nakalimutan, no? Ating mga kandidato. Good luck po sa ating lahat. Magtulungan lang po tayo. Magtulungan lang po tayo, mga kababayan. DG? Hindi, binanggit ko na si Greco. Ang ating Bisaya, Gyud. Bisaya, Gyud, Party List. Dito rin sila, marami. Sino pa mga party list nandito? Bumbero, party list. O si Ma'am Lorraine Banoy, palakpakan mo natin! Sino pa? PPP, party list, palakpakan mo natin! Sagip, party list, palakpakan mo natin. Sino pa? Duterte yun, palakpakan po natin. Dapat, ito si Ronald Cardema, talagang lumalaban ito, nakikipagharapan po ito. Palakpakan naman natin Ronald Cardema. Sino pa party list dito? Sino pa? Ipanaw party list. Palakpakan po natin. And of course, nandito sila ang Malasakit and Bayanihan party list. Palakpakan po natin. Wala na ba? Mga Bisaya, mga taga Caraga, si Board Member Dick Carmona. Salamat. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko lang pong mag-report sa inyo bilang chairman po ng Committee on Health, Sports at Youth sa Senado, kung ano na pong nagawa natin. As your senator, I authored 16. Ito po, as your senator, I authored 16 laws. Ibig sabihin, ikaw talaga yung nag-push ng batas na yan. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws regarding for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po ito? Halimbawa, yung hospital ninyo sa inyong lugar, yung kapasidad nila 500 lang, kaya lang 1,000 patients a day. Isinabatas natin, ginawa natin 1,000. Halimbawa, yung PGH, dadagdagan natin kasi kulang talaga. Alam niyo, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, maraming hospital, 1 kama, 2 pasyente. Paano gagaling ang pasyente kung ganun ang kinatatayuan nila? At proud lang po ako na meron na tayong naipasa na 82 laws. And I have co-authored or co-sponsored 185 laws. At gusto ko lang pong banggitin sa inyo, wala po akong absent sa Senado.
Kahit na makikita nyo ako ngayong umaga, nandun ako sa Apari, pagbagyo doon. Punta ako ng Palawan, punta ako ng Samar, punta ako ng Hulo. Pagdating ng alas 3 ng hapon, andyan po ako sa Senado. Ginagampanan ko po ang aking tungkulin. At alam niyo, hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Ayoko po magpalamig sa malamig na opisina habang nangangailangan ng tulong. Pinangako ko yan sa inyo, kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, bagyuhin, lindulin, putok ng bulkan, baha. Pupuntahan ko po kayo. Uunahin ko po yung mga programang ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yan po ang aking nagawa bilang senador. Ngayon, as chairman naman ng Committee on Health, 3 po ang aking prioridad. Una, malasakit centers. Meron na tayo 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas. Meron yan sa inyo. Punta kayo ng Camiguin Island, meron. Punta kayo ng Batangas, punta kayo ng Cagayan. Batanes, meron nga. Punta kayo ng Palawan, magkabilang dulo. Sa Palawan na si Elgin. Magkabilang dulo, napuntahan ko ang malasakit center sa Culyon. Napakalayo. Isang araw ang biyahe papunta ng Culyon. Pinuntahan ko yan. Meron nga isang taga-Tagum doon, sir. 35 years na hindi umuwi sa kanila. Sabi ko, isama na kita. Iuwi kita sa Davao, sa Tagum. Sabi niya, ayoko nang umuwi. Kasi nagkasakit siya ng leprosy noon. Gumaling na siya, may gamot na sa leprosy. Ayaw na niyang umuwi dahil sabi niya, wala na raw siyang kamag-anak na uwian. Naiyak po ako nung nakita ko yung pasyente. Awang-awa po ako na meron palang ganon. After 35 years, ayaw na niyang umuwi sa kanilang bahay dahil wala na siyang mauwian. Nakakalungkot po, but that is reality. Ngayon, pangalawa ko pong naging prioridad, ito pong Super Health Center. Ano po ito? Iba rin po ito sa Malasakit Center. Iba rin po yung Regional Specialty Center. Ang Super Health Center po, pwede po dyan yung konsulta. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Diyan na tayo magpakonsulta. At ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kaya nga, galit ako. Hindi ako pumirma sa BICAM report dahil zero subsidy ang PhilHealth. Tayo magko-contribute sa bulsa natin, sa sweldo natin. Tapos walang subsidy ang national government. Kaya masamang-masama loob ko. Dahil yung excess funds ng PhilHealth last year, winalis, dinala sa ibang mga proyekto. Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo'y nagkakasakit. Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Habang naghihingalo ang mga pasyente, walang pambayad, ayaw magpa-hospital. Kahapon, pinakita ko sa video during the hearing. Nag-hearing ako kahapon kahit campaign period. Sabi ko, unahin ko ang serbisyo. Unahin ko trabaho ko bilang senador kaysa sa kampanya. Meron pong mga pasyente, buntis, sa Cebu. Ayaw nang pumunta ng hospital. Namatay sa sidewalk, pati yung bata. Dahil takot magpa-hospital, takot sa babayarin sa hospital. Bakit tayo matakot? May PhilHealth naman. Dapat po, ang PhilHealth, tuparin nyo po inyong pinangako. Binabantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Yung pinangako ng PhilHealth, pinapirma ko sila ng commitment letter. Pakita mo yung commitment letter. Yan. Naka 13 hearings na po ako sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency allowances. Finally, last year po, na-release na yung 27 billion dahil sa ating pagpupursige para sa ating mga health workers. HEA ang tawag doon. Services rendered na yun. Pinagpawisan yun. Pinagpaguran ng ating mga health workers. Finally, nabayaran. Ngayon, along the way, nag-hearing po ako. Ito yung PhilHealth. Binabantayan ko sila. Pinapirma ko. Ngayon, nangako sila. Tatanggalin na nila yung single period of confinement policy. Ano yun? Alam nyo ba noon may polisiya sila na bawal i-cover ng pangalawang beses ng PhilHealth yung magkasakit tayo ng pneumonia. After 10 days na admit tayo muli, sabi ng PhilHealth, bawal. Ngayon, tinanggal na nila itong single period of confinement policy sa ating pagpupursige.
Ngayon, dinagdagan na nila dental package, yung sa ngipin. Pati sa mata, dinagdag na nila. Tatanggalin na rin po nila yung 24-hour confinement policy na kailangan natin magpa-admit ng 24 hours. Nag-introduce na sila ng emergency packages. Ang dami nilang polisiya na anti-poor. Sobra-sobra naman yung pondo nila. Ngayon, dadagdagan po nila yung mga chemotherapy sessions sa puso, yung angioplasty. Tataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon nito. Ito yung mga pinangako nila na patuloy ko pong babantayan para sa Pilipino. Dahil para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health ng Pilipino. Karapatan natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, balikan ko lang po yung proyekto na isinulong natin. Proyekto po ito ng DOH. Ito po, Super Health Center. Tingnan niyo po, Batangas, Tingloy, Island, yung buntis no, nanganganak sa tricycle sa bangka. Ang layo ng ospital, 2 hours. Ngayon, may Super Health Center na sila. Sa Mayor Alvarez, meron po akong pinuntahan doon sa Lake Cebu. Sino taga South Cotabato rito? Ito, pinuntahan namin ni Ipi yan. Lake Cebu, South Cotabato. Tiboli Tribe. Mga nitibo yan. Ang buntis doon, nanganak bago pa ako dumating. Ayan, tuwang-tuma yung mayor. Sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo yung bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, Sir, hindi problema. Pangalanan namin ng bongga. Totoo yan, ha? True to life story yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yan po ang ginagawa natin. Magkakaroon po ng mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. And I'm sure kasama na po dyan ang inyong mga lugar. Third, ito po. Regional Specialty Center. Matas na po yan. Priority po ito ngayon. No? Dahil yung mga heart center, di ba, nasa Quezon City? Ang layo. Ang kidney center, pag nagpapatransplant tayo, ang layo. Ngayon po, isinabatas natin, sa loob ng 5 taon, magtatayo ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Tingnan niyo po, ang Davao. Davao. Yan, Davao yan, o. Meron na silang CT scan, angiogram. Pag nagpa-CT scan ka, diretso na angiogram. Hindi na ilalabas ka uli, lipat ka na ng ibang kwarto. Diretso na. Yan po ang paparamihin natin. Sa Cebu, Iloilo, Cagayan Valley, Cagayan! Pwede na pong operahan kan sa puso. Zamboanga! Pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalat sa loob ng 5 taon. Proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Health. Nakakuha ako ng 24-0 na boto. Pati si Senator Bato, co-sponsor at co-author ng batas na yan. Regional Specialty Center po. Kami ni Senator Bato sa Senado, nagkakaintindihan kami doon. No questions asked kami pag mga batas na sabi na. Katanong siya, pre, pag meron siya, chairman siya, pirma siya. Alam niyo bakit? Nagkakaintindihan kami. Iisa ang aming layunin, unahin namin yung interes na ordinaryong mamamayang Pilipino. At yan po ang inihiling ko sa inyo, mga kasamahan natin dito, kung papalarin tayo muli lahat. Ngayon, ito po Regional Specialty Center, yan po yun. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ang iligal na droga at ang kriminalidad. Pag bumalik ang iligal na droga, maniwala kayo sa hindi, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Babalik po ang kriminalidad. Kaya, in my own small way, ngayon, iniinganyo ko po lahat sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Iniinganyo ko po ang mga mayors, mga kapitan. Sabi ko, magpaligat to. Tulungan natin sila mag-get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Pag tayo ay physically fit, mas healthy tayo, mas habang ating buhay. Ngayon, proud lang po ako. Bilang chairman ng Sports 2019, nakamit po natin ang first history. Nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics noong 2020. At ngayon naman, nakadalawang gold po tayo sa 2024.
2024 Paris Olympics po. Pinapatigil na ako ng yellow. Time is up na raw. Sige. Proud lang po ako. Chairman din po ako ng Sports and Youth. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral. Sayang naman yung pinagawa natin noong 2019 sa SEA Games kung hindi magagamit. Ginawa nating eskwelahan. National Academy of Sports. Yan po, inaugurate po ni President Duterte. Part po yan ng mga proyekto ni President Duterte. Chairman po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay nyo, kayo rin po ang maging senador. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Hindi po kayo magkakamali dyan. So muli, maraming salamat po. Tawagin nyo lang po kung Kuya Bongo ninyo kahit saan tayo magkita. Just call me Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Please lang po. Halimbawa, andito sila General Peña, Secretary Mamao, sila Attorney Delgra. Please lang. Huwag nyo naman akong tawaging kuya. Siyempre, magsalubong tayo. Sabi mo, kuya po. Ano ako, super lolo? Bongo lang po. Madali naman pong tandaan ang pangalan ko. Ang apelido ko po among the candidates, ang pinakamaikli. Pero madaling tandaan. Pero siyempre, pakiusap ko sa inyo, unahin niyo po ang tulungan po aking mga kasamahan po. Yan po ang pakiusap ko po sa inyo. Palakpakan natin sila lahat. Madaling tandaan ang pangalan ko. Pumunta kayo dyan sa traffic, sa EDSA. Ang maalala niyo ang aking apelido. Ano yung green? Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oh. Anong pangalan ng ating minamahal na Tatay Digong? Rodrigo? O anong paboritong ulam namin? Mong? O, kita nyo? Anong tawag sa mahilig sa alak? Marami dito. Lasing? Hoy, mga lasinggo, huwag kayo magmaneho pag nakainom kayo. Delikado. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo. Pag kayo ay hindi nyo ako malilimutan. Anong paborito nating araw? Ling? Last question. Last question. Anong paboritong hotel ni Philip Salvador? Wala ako sinabi ha, kayo may sabi niyan. Nagtingin na tuloy si Pato at saka si Philip Salvador. Mabait po ito si Philip Salvador. Ako po makakagarantiya sa inyo. Asset po itong lahat sa ating gobyerno. At dadami po ang ating kakampi para sa mga Duterte at para sa ating sambayan ng Pilipino. Tulungan po natin sila. Mabuhay po ang PDP laban. Mabuhay po ang ating mga adopted candidates. Meron lang po akong sasabihin sa inyo, sa lahat po ng mga nandirito, salamat sa inyong suporta noon pa man. Lalo-lalo na yung mga loyalista na kasama namin 2014 pa lang. After 11 years, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, maraming